Kabanata 6,961. Nagkaroon ng palakpakan mula sa mga tao nang makita nila kung paano madaling talunin ni Harvey ang mga mula sa Skyplane at makuha muli ang pagmamalaki ng Grand City at ang mga tao mula sa Country H. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na medyo pandak at matambok, ang lumapit kay Harvey na may paghanga sa kanyang mukha. Matalino ang paraan ng pakikipaglaban mo, kaibigan. Higit sa lahat, nagawa mong talunin ang mga palalong Islanders nang walang anumang problema. Napakatalino lang. Nakuha mo ang lahat ng aming paghanga. Tama iyan. Ang mga tao sa karamihan ay tumango, at halata sa kanilang mga mukha ang paghanga. Sinasabi na ang mga baguhan ay nanunood ng palabas para sa kaguluhan, habang ang mga eksperto ay naiintindihan ng mga detalye. Gayunpaman, ang mga taong bumubuo ng karamihan sa oras na ito ay halos mga elite ng martial arts. Naunawaan nila kung gaano kalakas si Harvey sa kung paano niya madaling natalo si Nakuro, Maikan, at ang iba pang mga taga-isla. It doesn't matter if I earn your admiration or not, sabi ni Harvey na may mahinang ngiti nang pumasok siya sa training hall. Dahil hindi kayo ang mga estudyante ng training hall ko o ang aming mga bisita, mangyaring umalis. Pumasok na si Harvey sa training hall. Dahil ito ang bulwagan ng pagsasanay ng lungmen at ang mga taong namamahala ay ipinadala lahat sa ospital, ang tanging magagawa niya ay ang kunin ang lugar na ito bago ang ibang tao. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, lumapit ang matambok na lalaki kanina at inabot kay Harvey ang isang name card. Hindi niya inaasahan na ganoon kadesidido si Harvey sa pagtanggal sa kanila. Kaibigan, lubos kong hinahangaan ang mga kabataang eksperto sa martial arts. I wonder kung pwede ba kitang makilala. Napatingin si Harvey sa name card. Hale Hoffman. Isang magandang pangalan. Hale Hoffman. Bakit parang ang pangalang ito ay parang halimaw mula sa Veiled Sanctuary ilang taon na ang nakakaraan? Si Alexei na nakatayo sa gilid ay bumulong sa sarili bago ngumiti. Gayunpaman, wala siyang ibang sinabi. Nagkataon lang ito, dahil kilala na ang reputasyon ng lalaking iyon. To be honest, I had a rough experience with those Islanders before this. Sila ang nagbali ng tadyang ko. Hinubad ni Hale ang kanyang shirt at ipinakita ang mga sugat sa ilalim. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Masasabi niyang ang mga sugat ay sanhi ng Origin Fist. Naniniwala ako na dahil nagawa mong talunin ang Origin Fist practitioner at isettle ang score na ito para sa akin, dapat mong gamitin ang pagkakataong ito para i-advertise ang iyong training hall. Ipaalam sa kanila kung gaano kakagaling. Sabi ni Hale. Hamalakhak si Harvey. Ano ang punto ng pagpapalam sa iba ang tungkol dito? Misteryosong dagdag ni Hale, narinig ko ang sinabi mo sa mga taga-isla ngayon lang. Kung tama ako, dapat ikaw ang sikat na kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance, si Harvey York, di ba? Napangiti si Harvey. At, hindi nag-atubili si Hale. Hindi ko alam kung bakit ka bumalik sa Grand City, ngunit alam ko na wala kang kapangyarihan dito. Ngunit kung maaari mong ikalat ang reputasyon ng iyong bulwagan ng pagsasanay sa Grand City, ang iyong katayuan dito ay bubuti ng husto. Tutulungan ka lang nito sa lahat ng gagawin mo. Ngumiti ng mahina si Harvey. Mukhang kaakit-akit iyon. Bakit hindi natin subukan? Hindi masabi ni Harvey kung ano ang ginagawa ni Hale sa pamamagitan ng paghiram ng kanyang impluensya, ngunit alam niya na ang kailangan niyang gawin ngayon ay upang buhayin ang Grand City. Mas mabuti kung makapagdulot siya ng alon. Noon lamang siya magkakaroon ng pagkakataon na makamit ang kanyang mga layunin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya pinigilan si Hale, sa kabila ng hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Hale. Sa halip, hinayaan ni Harvey si Hale na gawin ang gusto niya. Huminga ng malalim si Hale. Ang kanyang mga mata ay may makahulugang tingin habang nakatingin kay Harvey, at sinabi niya na may tuyong ngiti. Ang gagawin ko ay maging matindi, ngunit naniniwala ako na kaya mo ito. Hamalakhak si Harvey. Ito ba ang uri na mas gusto ko? Hindi ko alam kung magugustuhan mo ito, ngunit naniniwala ako na hindi mo ito kamumuhian, sabi ni Hale. Pumalakpak si Harvey.
Oo naman. Tingnan ko lang kung gaano kagulo ang ay dudulot ng iyong pamamaraan na hindi ako kasusuklaman sa Grand City. Hindi nag-aksaya ng hininga si Hale at kumuha ng puting tela at nagsimulang magpinta. Tapos, inilagay niya agad sa entrance ng training hall. Pagkasabit pa lang ng tela sa labas, may sumasabog na tugon. Galit na galit ang ilan sa mga taga-isla na nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Ang mga salitang nakasulat sa tela ay, ang mga taga-isla ay mga mahihina. Ang mga salitang ito ay sapat na upang pukawin ang mga taga-isla na nanunood sa gitna ng karamihan. Sa isang iglap, 12-dosenang taga-isla ang pumunta sa harapan at sinigawan sila. Napatingin dito si Harvey. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Hale na hindi niya kayang magpakita ng anumang nakatalukbong na kagandahang loob sa mga taga-isla. Hindi lamang pinahiya ni Hale ang mga taga-isla, ngunit siya rin ang nag-uudyok sa kanila. Niyurakan niya ang kanilang dignidad at pinahiran ng asin ang kanilang mga sugat. Katulad ng sinabi ni Hale, habang malamang na hindi ito magugustuhan ni Harvey, tatanggapin niya ito. Hindi banggitin, ang balita tungkol dito ay kakalat sa buong Grand City sa pinakamaikling panahon na posible. Makikita rin ni Harvey ang skyplane na nakatanggap ng balita tungkol dito sa ilang sandali. Kapag nangyari iyon, magiging kapana-panabik ang mga bagay. Hindi lang siya target ng mga mula sa Origin Fists, kundi maging ang iba pang martial arts schools mula sa skyplane ay hahamon kay Harvey. Ano ang kahulugan nito? Paano mo kami mapahiya ng ganito? Sinusubukan mo bang magsimula ng digmaan? Dapat humingi ka ng tawad. Tama, humingi ng paumanhin, o ibabalik namin ang balitang ito sa Island Nation at Skyplane. Kapag nangyari iyon, walang makakapigil dito. Sigaw ng isang islander na may biguti, na nakatayo sa harap ng lahat. Nagalit din ang ibang taga-isla, na nagnanais na agad nilang patayin si Harvey. Kung hindi natalo ni Harvey si Kuro at ang iba pa, iisipin lang ng mga islanders na si Harvey ay isang tao lang na gustong gamitin ito para ipalaganap ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, natalo na ni Harvey si Kuro at ang iba pa. Halatang mababa ang tingin niya sa mga islanders sa kabuuan. Ano, maaari mong hamunin ang aming mga bulwagan ng pagsasanay at gawin ang anumang gusto mo, ngunit hindi mo matatanggap ang mga kahihinatnan ng pagkatalo. Sinampal ng kinatawan ng lahat ng iyong mga elite mula sa Skyplane. Ang pagtawag lang sa iyo ng mahina ay nagpapakita na sa iyo ng paggalang, okay. Panunuya ni Hale. Nang makita ni Hale kung paano hindi nagalit si Harvey at sa halip ay tumingin sa kanya ng may pagsang-ayon, kumpiyansa niyang tinuya ang mga ito. Lahat kayong mga taga-isla ay laging mayabang sa aming teritoryo. Kukulitin mo kami, tawagin kaming mahina paminsan-minsan. Ngayon, sinabi lang namin ang katotohanan na ikaw ay mahina rin, at nahihirapan kang tanggapin. Hindi mo ba naiintindihan na dapat mong tretuhin ang iba kung paano mo gustong tretuhin ka? Kung hindi ka mahina sa harap niya, ano ka? Dumi. Walang takot na sigaw ni Hale sa mga taga-isla, na nakadama ng panibagong pakiramdam habang ginagawa niya ito. Tila labis siyang nagdusa sa kamay ng Skyplane, kaya hindi siya nagpigil nang simulan niya ang kanyang pagsasalita. Sapat na iyon para marinig ito ng mga taga-isla at mabaliw. Gayunpaman, hindi natakot si Hale. Sa halip, itinuro niya ang mga islanders at nagpatuloy, yapang offshore losers. Halos mabaliw ang islander na may biguti. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Sinusubukan mong magsimula ng digmaan. Kaya mo bang pasanin ang responsibilidad na ito? Nakiisa rin ang ibang mga taga-isla, at lahat sila ay tumawag para sa digmaan, na para bang sapat na iyon upang bantaan si Harvey. Gayunpaman, hindi man lang sila nilingon ni Hale. Ang aming mga aksyon ay kumakatawan sa Longmen Training Hall. Sinimulan ito ng Origin Fist ng hamunin nila ang aming training hall. Kung gusto mong gawin ito ng higit pa, hindi kami tututol. Lalaban kami kung gusto mo. Ngunit hindi mo man lang matalo ang kinatawan, at gusto mong magsimula ng digmaan. Dapat gusto mong mamatay. Nanginginig ang lalaking may biguti. Ang ginagawa niya ngayon ay pinapahiya ang Island Nation sa ngalan ng bansa H.
Ipinakita ni Hale ang video ng mga practitioner ng Origin Feast na pinapahiya ng mga mula sa bansa H. Even if we're humiliating the island nation, it's because you started it first. Ano, hindi kami nagagalit noong pinahiya mo kami. Pero ngayon, nagagalit ka kapag nagsisimula pa lang ako. O baka naman tahimik mong inamin na kayong mga taga-isla ay talagang mahihina. Maaari kang magalit. Maaari mong ipaalam sa Skyplane at ang namumunong royal family. O pwede mo nalang hamunin ulit ang training hall namin. Pero naniniwala ako na kayang harapin ng aming Mr. Representative ang 10 sa inyo sa labanan ng sabay-sabay. At pagkatapos, ibinigay ni Hale sa mga taga-isla ang gitnang daliri. Halos mawala na sila ng malay, pero lahat ng taga-bansang H ay nagsaya at pumalakpak para kay Hale. Ang mga Islander ay medyo mayabang kahit noong sila ay nasa Grand City, dahil sila ay suportado ng Skyplane. Marami sa mga normal na mamamayan sa Grand City ay hinaharas pa ng mga Islander. Ngunit ngayon, pinahiya ni Hale ang mga Islander sa ngalan nila. Ang sarap sa pakiramdam. Walang sinabi si Harvey habang nakatingin. Sa halip, sinabihan niya si Alexei na ilipat ang mga upuan at isang coffee table bago umupo upang uminom ng kape. Gusto niyang makita ang direksyon na pupuntahan ni Hale. Iyon, at ilang taga-isla lamang ay hindi sulit sa kanyang oras. Gumawa ka, tumanggi akong maniwala na ang isang taga-isla lang ay maaaring maging napakalakas. Hamunin ko siya. Sa oras na ito, isang island nation swordsman ang biglang lumitaw sa bubong. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at ibinaba ang kanyang espada habang tumatalon. Bago pa man siya makalapit, kinuha ni Harvey ang isang tasa ng kape at ibinato sa kanya. Thud! Sa isang simpleng galaw lang, napasigaw sa sakit ang Islander swordsman at bumagsak sa lupa. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makipag-spar kay Harvey. Isang Islander wrestler ang agad na sumugod palabas ng crowd. Maglakas loob akong subukan mo ako, Harvey. Kalmadong sinipa ni Harvey ang isang silya sa wrestler, na hindi man lang nakapasok sa pinto bago bumagsak sa lupa. Tanga, mamatay. Isa-isang sumalakay ang mga elite ng Island Nation, ngunit wala ni isa sa kanila ang makadaan sa entrance sa training hall bago bumagsak. Talagang nakakatakot ang pamamaraan ni Harvey. Ang ginawa ni Harvey ng walang labis na pagsisikap ay naging sanhi ng kawalan ng pag-asa sa lahat ng pananabik ng mga taga-isla. Ang lahat ng mga taga-isla na bumagsak ay may ilang reputasyon sa Grand City. Pero ngayon, wala na sila bago si Harvey. Samantala, tuwang-tuwa naman ang mga taga-bansa H. Marami sa kanila ang nagsimulang maglibot at ipalaganap ang mabuting balita sa buong Grand City. Lumaganap ang reputasyon ni Harvey sa Grand City. Alam ng maraming tao na ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance ay dumating sa Grand City, at natalo na niya ang mga Islander sa unang araw na narito siya. Ang ilang mga nag-usap sa kanilang sarili, na nagsasabing ang mga katulad niya lamang ang may karapatang maging pinuno ng Grand City. Hindi kalayuan sa bulwagan ng pagsasanay ng lungmen, ilang itim na van ang huminto sa tabi ng kalsada. Ang mga van ay may logo ng FedEx at hindi namumukod tangi. Nasa loob si Clarion, na dinurog ang tumbler sa kanyang kamay habang nakatingin sa unahan na may madilim na ekspresyon. Sa tabi niya ay isang lalaking may kilalang templo, nakasuot ng martial arts robe. Tumingin din ang lalaki sa unahan at sinabing, "Sir, dapat ba nating gawin ang binalak natin at itigil ito? Magagamit natin ang pagkakataong ito para tawagin si Harvey, na sinasabing sinisira niya ang relasyon natin at ni Skyplane. Durugan natin siya, durugan mo siya." "Paano?" putol ni Clarion, na puno ng galit ang mukha niya. Ang bulwagan ng pagsasanay sa lungmen ay nagtataglay na ngayon ng karangalan ng Grand City. Kung lalabas ka doon, malulunod ka sa mga kritisismo bago mo pa magawa ang anumang bagay. Itong si Harvey, talagang may kakayahan siya. Alam niya na kung gusto niyang maging pinuno ng Grand City, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay palakasin ang kanyang reputasyon para makakuha siya ng foothold dito. I have to admit, he's halfway successful. Pero, kaya ano?
Kung hindi natin ito kayang gawin ng lantaran, maaari nating gawin ito ng palihim, di ba? Ikanaway ni Clarion ang kanyang kamay, at umalis ang lahat ng mga van. Sa pagkakataong ito, natalo na sila bago pa man sila makagawa ng anuman. Kailangan nilang makita kung paano umunlad ang sitwasyon bago sila makapagplano para sa susunod na hakbang. Samantala, nang magsimulang kumalma ang kaguluhan, umalis si Hale, ngunit bago nag-iwan ng isang name card. Harvey wore a amused smile habang nakatingin sa card. Medyo kawili-wili si Hale. Pagkatapos nito, hiniling ni Harvey kay Alexei na ayusin ang ilang tao na magbantay pagkatapos sa bulwagan ng pagsasanay bago bumalik sa tirahan ng Parker. "You're back so soon, Harvey. Hindi ka dinala ni Alexei sa mga lugar na hindi mo dapat puntahan, di ba?" Nakangiting tanong ni Veda nang bumalik si Harvey sa kanyang courtyard residence. Medyo naging abala siya. Naningkit ang gilid ng mata ni Harvey nang makita niya kung paano kumilos si Veda na parang isang masunerang asawa. May mali. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6,965. Nang maalala ni Harvey na si Veda ay schizophrenic, pinigilan niya ang discomfort sa loob niya at ngumiti. "Miss Veda, bakit hindi ka bumalik para magpahinga? Hindi ba nakakatamad pumunta sa pwesto ko?" Binuksan ni Veda ang pinto patungo sa dining room. "Hindi ako nakakaramdam ng pagkabagot. Nagluto ako para sa iyo buong araw. Dahil ikaw ang lalaki ng aking kapalaran, ginagawa ko lang ang dapat kong gawin, hindi ba?" Ubo. Hindi napigilan ni Harvey ang pag-ubo bago sinabing, "Salamat kung gayon. Hindi mo yun magagawa, Senior Veda. Lumaki tayong magkasama at magkakilala ng halos 2 dekada. Kahit kailan hindi mo ako pinagluto. Ano ito, kung gayon? Wala na ba talaga akong puwang sa puso mo?" Sabi ni Alexei na halos mapaiyak at gamulong-gulong sa lupa. Tinapunan siya ni Veda ng isang dismayadong tingin. "Oh, ikaw, tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw ba ay kumikilos bilang isang lalaki? I'm not expecting you to become an important person, but even if you are set on being someone spoiled na bulok, can you at least be like a proper one?" Narinig ko na noong wala ako, kahit ang mga mula sa Belladonna cult ay hindi sumusunod sa iyo. Kailangan mong hilingin sa mga fosters na magpadala sa iyo ng backup kahit nalalaban ka. Kahit na hindi ka nahihiya dito, ako. Sa kabila ng kanyang pagpuna, medyo malambot ang puso ni Veda. Habang pinapagalitan si Alexei ay naghanda pa rin ito ng porsyon para sa kanya. Nang makita iyon ni Alexei, natuwa siya. "Ikaw ang pinakamahusay, Senior Veda. Medyo marami akong ginawa ngayong araw. Hindi lang namin binugbog ng Big Bro ko ang mga practitioner ng Origin Feast, nagawa rin naming talunin ang Islanders to the point of crying. Mapapaluhod sila sa tuwing makikita nila ako ngayon." Binigyan ni Harvey si Alexei ng walang imak na tingin. Anong yabang? Sa kaguluhan sa training hall kanina, nagtulungan ba silang dalawa? Obviously, ang nakatrabaho niya ay si Hale. Binigyan sila ni Veda ng mapang-asar na tingin. Talaga, anong nangyari? Buong araw siyang nagluluto, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari. Sabay pasok din ni Jeffrey na tatawa-tawa. Mukhang maaasahan pa rin ang mga tao. At pagkatapos, lumakad siya papunta sa karatula ni Harvey na may hitsura ng paghanga. "Hanga talaga ako, Harvey. Isang araw ka pa lang sa Grand City, pero mas mataas na ang reputasyon mo kaysa kay Dan. Ngayon, alam ng maraming tao na ikaw ang representative ng Martial Arts Alliance. Sa pribadong net ng Grand City, maraming tao ang nagsasabi na ikaw lang ang nararapat na kandidato para maging pinuno." Binuksan ni Jeffrey ang phone niya at ibinigay kay Veda. Kinuha niya iyon at tumingin sa screen, at naging kakaiba ang ekspresyon niya. Ang mga paksa ay medyo kaakit-akit, isang bagay tungkol sa pagkatalo sa Island Nation at ang mga Islanders ay mahina.
Nabigo ang Grand City na magkaisa dahil sa kung paano nagbahagi ng kapangyarihan ang 7 pamilya upang pamahalaan ang lungsod matapos mawala ang orihinal na pinuno 10 taon na ang nakararaan. Naging sanhi iyon na ang mga Islanders mula sa Sky Plane na kumilos ng walang kabuluhan sa Grand City. Ang 7 pamilya ay walang ginawa upang pigilan ang sitwasyon, kaya ang mga karaniwang tao mula sa Grand City ay labis na nalungkot tungkol dito. Ang ginawa ngayon ni Harvey ay lubos na nagpahiya sa Sky Plane. Siyempre, mga taga Grand City lang ang sumusuporta sa kanya. Sky Plane man, Sky Garden, Lost City, o iba pang mga lokasyon, pinuna ng lahat si Harvey. Naniniwala sila na dapat tayong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng iba pang mga sagradong lupain. Ang pagkakaroon ni Harvey ay magdudulot lamang ng mga away sa pagitan nating lahat. Ngunit ang tinatawag na kapayapaan mula sa mga sacred land na ito ay napanatili lamang dahil sila ay nakinabang sa Grand City. Kapag nandito na si Harvey at naging pinuno, hindi na makikialam ang ibang sacred lands, sabi ni Jeffrey. Halatang natuwa siya dito. Sa loob ng mahabang panahon, kailangan ng Grand City ang isang taong maaaring kumokontrol sa malaking larawan. Isa sa mga dahilan kung bakit nangyari ang EA Battlefield noong nakaraan ay dahil nawala ang pinuno, at lahat ng iba pang mga sacred lands ay naniniwala na maaari nilang samantalahin ang sitwasyong ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang 5 bansa ay nagtulungan noong panahong iyon. Buti na lang at nandoon ang chief instructor noon. Tinulungan niya silang talunin ang lahat ng kanilang mga kaaway at lutisin ang krisis. Kung hindi, matagal nang nalipol ang bansa. Ngayon, kung makakabangon si Harvey at madala ang pasanin ng Grand City, magiging matatag ang bansa. Maging si Veda ay medyo nagulat nang marinig niya ang sinasabi ni Jeffrey matapos niyang basahin ang mga mensahe sa net. Talagang napakaraming tao ang sumusuporta kay Harvey. Maging si Harvey ay nabigla. Wala siyang masyadong ginawa. Lumapit siya at napatingin sa screen ng phone. Ang sitwasyon sa net ay medyo masigla. Ang ilan ay sinaway siya, pinasaya siya, at ang ilan ay napanatili ang kanilang neutralidad. Halo-halo ang ilang clips ng paghampas niya sa Islanders, at maraming komento ang pumupuri sa kanya. Mapalad na hindi nag-stream ng live si Harvey sa sandaling iyon. Kung hindi, maraming mga tao ang magbibigay sa kanya ng hindi mabilang na mga tips sa kung gaano siya naging sikat. Sa mga clip, ang mga salitang, ang mga taga-isla ay mahihina ay marahil ay ang pinaka-nakasisilaw. Ang mga taga-isla sa mga talakayan ay pawang nagrereklamo tungkol dito. May iilan pang ang pumunta sa training hall para magkagulo, buti na lang at napigilan sila ng mga pulis. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Ang mga salitang ito ay nagdadala ng punto sa bahay, Harvey. Kung wala sila, ang pagtalo mo sa mga practitioner ng Origin Feast ay malamang na hindi makakapagdulot ng anumang mga alon. Ang mga tao mula sa Sky Plane ay malamang na magsimulang maghanap sa iyo para sa paghihiganti. Mataray na sabi ni Jeffrey. Napangisi si Harvey. Lalapit sila sa akin kung naroon man ang mga salita o wala. Ang pagkakaiba lang ay ngayon na ito ay naging kilala na. Ang 7 families ay hindi na basta-basta makapaghintay at makita kung ano ang mangyayari. Sa madaling salita, ang Grand City ay itinapon sa ganap na kaguluhan. Harvey wore an expression of admiration when he reached this part. But then again, I didn't want to put those words. Iginiit ito ng isang taong tinawag na Hale Hoffman. Sa simula, akala ko ay hindi ito magiging epektibo. Ngunit ito ay higit na nalampasan ang aking mga inaasahan. Lahat ay may kakaiba sa kanilang mga mukha nang marinig ang pangalang iyon. Maging sina Jeffrey at Veda ay naramdaman na pamilyar ang pangalan. Parang pamilyar, di ba? Hindi ka nag-o-overthink. Nakangiting sabi ni Alexei. Ang lalaking iyon ay ang parehong tao na nanag sa Veiled Sanctuary, tama ba? Nang ibabaw sa Veiled Sanctuary. Curious na tanong ni Harvey kay Alexei. Napangisi si Alexei. Maraming taon na ang nakalipas, isang maalamat ang isinilang sa Veiled Sanctuary. Isa lang daw siyang utusan na ipinanganak sa isang maliit na pamilya.
Gayunpaman, ang kanyang mga kapangyarihan ay lumago ng husto pagkatapos niyang hindi sinasadyang matuto ng martial arts. Siya ay naging isang King of Arms noong siya ay 18, at pagkatapos ay isang True Warrior sa 22. Pagkatapos noon, lihim niyang ninakaw ang mga martial arts technique sa lahat ng paaralan at pinagkadalubhasaan ang mga ito. Sa wakas, noong siya ay 30 taong gulang, lumikha siya ng sarili niyang martial art technique na hindi kailanman lumitaw sa Veiled Sanctuary, ang The Technique of Elephants and Dragons. Sinasabi na ang mga sinanay sa pamamaraang ito ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan ng 10 elepante at 10 dragon. Maaari nilang pilitin na mapunit ang espasyo mismo at humakbang sa kawalan, na maabot ang pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa kasamaang palad, napakaliit ng impluwensya niya sa Veiled Sanctuary. Nagnakaw siya ng napakaraming sekreto mula sa iba't ibang paaralan, na naging dahilan upang masaktan niya ang mga nakatataas. Sa huli, marami sa mga nauna sa Veiled Sanctuary ang sumalakay sa kanya. Niyanig daw ng labanan ang mismong lupa at langit. Lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay pinatay, dahil nakasanayan na nilang pananakot sa kanya. Napakaraming dugo kaya nabahira ng pula ang ilog. Sa huli, nakatakas pa rin si Hale. Gayunpaman, nawala siya mula noon. Matapos marinig ang kwento, nagsimulang maging interesado si Harvey sa maalamat na figurang ito. Ang pangalan at karanasan lamang ni Hale ay gagawin siyang bida sa isang kwento. Sa kasamaang palad, ang kanyang impluwensya ay masyadong mahina, at hindi siya umabot sa yugto ng pagiging hindi magagapi. Kaya, siya ay pinigilan. Kung talagang naging walang talo siya, magagawa niyang talunin ang lahat ng kanyang mga kaaway sa mundong ito. Iyon ay sinabi, gaano man niya ito tingnan, itong si Hale Hoffman at ang Hale Hoffman ng mga alamat ay hindi iisang tao. Ang Hale na ito ay nakaranas ng kahihiyan sa kamay ng mga Islander. Kung ito ay si Hale ng alamat, pagkatapos ng maraming taon, kahit na hindi niya naabot ang pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan, hindi siya magiging ganoon kalayo, tama ba? Nang matapos silang mag-usap, nagkasama silang apat para maghapunan. Medyo harmonious ang hapunan. Pagkatapos ng hapunan, maliwanag na hindi na natili si Veda. Umalis na siya pagkatapos maglinis. Samantala, si Harvey naman ay naligo at saka nagpadala ng ilang mensahe kina Yvonne at Mandy. Mabilis na sumagot si Yvonne, kasabay nito, nakagawa na siya ng paraan para ayusin si Rachel na makapasok sa Grand City. Dapat maagang darating si Rachel sa susunod na umaga. Samantala, nag-reply lang si Mandy pagkatapos ng mahabang sandali. Masasabi ni Harvey na pagod siya sa kanyang mensahe, at hindi niya pinaplano na makipag-usap sa kanya ng matagal. Siya naman, hindi siya ginulo. Nahulaan niya na malamang na nakatagpo siya ng ilang problema sa pamilya Jean sa Mordo. Kung ito ay nauugnay sa Jeans of Mordo, hindi direktang magagambala si Harvey. Kailangang umasa si Mandy sa kanyang sarili upang pamahalaan ang lahat ng mga krisis. Pagkatapos niyang makipag-text sa dalawang babae, nag-message si Harvey kay Rachel. Sinabi niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa harap ng Longmen Training Hall bukas ng umaga kapag nasa Grand City na siya. Si Rachel ang pinuno ng Law Enforcement Hall, kaya isa rin siya sa mga subordinate niya. Ang pagbibigay sa kanya ng responsibilidad sa bulwagan ng pagsasanay sa Longmen ay magpapagaan sa kanya. Kinabukasan, humiram si Harvey ng kotse mula sa pamilyang Foster at nagmaneho papunta sa bulwagan ng pagsasanay sa Longmen. Tungkol naman kay Alexei, natutulog pa rin siya sa kanyang kama. Dahil siya ay halos walang silbi, si Harvey ay hindi mapakali na isama siya. Nang nasa Longmen Training Hall na si Harvey, pinikit niya ang kanyang mga mata. Isang malaking pulutong ang nasa labas mismo ng entrance ng training hall. Nagbilang siya ng kahit 1,000 sa isang sulyap lang. Lahat sila ay martial arts elite o mutant. Wala sa kanila ang normal na tao. Siyempre, ang mga taong ito ay halos narito upang manood ng palabas. Marami ring mga lalaki at babae na taga-isla sa kanilang tradisyonal na kasuotan sa tag-init. Lahat sila ay mukhang sabik na sabik.
Masasabi ni Harvey sa unang tingin na sila ay mula sa Sky Plane o may karapatang pumasok sa Grand City dahil sa pagiging nasa tuktok ng social pyramid sa Island Nation. Lahat sila ay napuno ng galit at hinanakit matapos silang sawayin ni Harvey bilang mga mahina. Nandito sila para subukang bawiin ang kanilang dignidad. Nang lumitaw si Harvey, lahat sila ay agad na napalingon. Kitang-kita ang galit sa kanilang mga mata. Harvey York, sigurado ka bang gusto mong pumunta sa sarili mong paraan? Masyado kang matapang na hamanin ang buong Island Nation ng mag-isa. Sa tingin mo ba, wala kaming magagawa sa iyo na mga taga-isla? Kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Sana ay lumuhad kayo at humingi ng tawad sa lahat ng taga-isla. Kung hindi, hindi mo kami masisisi kapag sama-sama kaming umatake sa iyo. Tingnan natin kung kakayanin mo ang 12-dosenang sa amin sa isang pagkakataon. Hindi namin iniisip na subukan ang iyong tunay na kapangyarihan. Hindi itinagol ng mga taga-isla ang kanilang galit nang makita nila si Harvey na naglalakad palabas ng kotse, na parang gustong ipinsya sa lupa. Iyon lang ang paraan para mailabas nila ang galit sa loob nila. Anong ginagawa mo, Islanders? Nasaan ang dignidad niyo, mga taga-isla? Gusto niyong makipaggrupo sa kanya? Kung sa tingin mo ay ganoon kakalakas, labanan mo siya ng isa-isa. Tingnan natin kung mapapasample ka kaagad ni Mr. Representative. Nagpunta ka pa rin dito ng mayabang kapag wala kang lakas ng loob na harapin siya ng one-on-one. Lahat kayong mga taga-isla ay mahihina. Marami sa mga residente ng Grand City ang humakbang at nagsalita para kay Harvey nang makita nilang lahat na sila ay lumalaban kay Harvey. Hindi sila aatres kapag sa wakas ay nagkaroon na sila ng pagkakataon na lumaban sa Islanders, lalo na kapag napakabihirang ng mga ganitong pagkakataon. Habang ang magkabilang panig ay naghahanda na sa pakikipaglaban, ang mga enforcer mula sa Peacekeeping Agency ay dumating sa tamang oras. Daan-daang mga opisyal ang lumitaw sa paligid ng bulwagan ng pagsasanay, at ang doble na mga pana sa kanilang mga kamay ay malinaw na nagpapakita na papatayin nila ang sinumang magsisimula ng anumang gulo. Nang makita ito ng magkabilang panig, sabay silang umatras ng ilang hakbang at hindi na lumaban. Napangiti si Harvey, hindi siya nagsalita nang makita niya ito, at pasimpleng pumasok sa training hall. Napakabilis, umupo siya sa mismong lugar kung saan siya umiinom ng kape kahapon. Tumingin siya sa labas at sinabing, dahil isa itong training hall at inilagay ko ang tela na may nakasulat na mga salita, tatanggapin ko ang inyong mga hamon. Kung sino man ang gustong hamonin ako, magpakita ka. Bang! Sa sandaling ito, pumasok sa training hall ang Islander na may biguti na nakipagtalo kay Harvey kahapon. Kung tama ang pagkakaalala ko, sabi mo kaya mo kaming labanan ng 10 ng sabay-sabay. Ibig sabihin, nasa rules pa rin kung 10 kaming makikipag-spar sa iyo ng sabay-sabay, tama. Huwag mong sabihing hindi ito mangyari kapag binugbog ka namin mamaya. Kung mangyari iyon, babaguhin natin ang mga salita sa tela, na ang mga tao mula sa bansa H ay mahina, mamaya. Habang sinabi niya iyon, binuksan ng Islander ang kanyang telepono at nagsimulang mag-stream ng kaganapan. Halatang gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Harvey dito. Kung pumayag si Harvey na labanan ang 10 mandirigma ng sabay-sabay, kung gayon ang mga taong inayos niya ay dadagsa sa kanya at papatayin si Harvey. Kung tumanggi si Harvey, ipapahiya niya si Harvey. Sa madaling salita, ginawa niya ang buong paghahanda para sa araw na ito. Tahimik na uminom si Harvey ng isang tasa ng tsaa at pumalakpak. Si Rachel, naganap na nakahanda, ay lumakad mula sa likuran ng karamihan. Binuksan niya ang kanyang telepono at nag-play ng video clip sa screen ng TV. Sa clip, halatang si Hale ang nag-claim na si Harvey ay makakalaban ng 10-1, hindi si Harvey. Ano? Kailan pa dapat panagutin ng ating kinatawan ng isang bagay na hindi pa niya sinabi? Kung may nagsabing kaya niyang lumaban ng 101 bigla, dapat ba niyang labanan ng 100 lalaki ng sabay-sabay? Sabi ni Rachel. Bagamat ang pakikipaglaban ng 10 sa isa ay isang bagay na simple para kay Harvey, hindi siya interesadong masangkot sa isang balangkas na isinaayos ng mga taga-isla.
Sa madaling salita, haharapin niya sila pagdating nila. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng Islander na may biguti nang makita kung gaano kadaling nasisira ni Harvey ang kanyang mga plano. Gayunpaman, sa oras na ito, isang batang lalaki sa paligid ng 8 taong gulang ang lumakad pagkatapos magkaroon ng maraming kaguluhan sa karamihan. Nakasuot siya ng tradisyonal na Island Nation martial arts robe. Agad niyang tinuro si Harvey, "Hoy! Tanga! Sinong nagsabing lahat kaming mga taga-isla ay mahihina? Lumabas ka dito. Kung kaya mo akong patayin sa isang hampas lang, aaminin ko na kaming lahat na taga-isla ay mahina. Kung hindi mo kaya, lumuhad ka at humingi ng tawad." Nakatayo roon ang bata na nakahalok-hipkap, at nakataas ang ulo sa pagmamataas. Halatang pilit nilang tinataboy si Harvey. "Mr. Representative, hindi mo ba sinabing lahat kaming taga-isla ay mahihina? Halika na, gumawa ng isang hakbang, o ipadala ang iyong mga elite upang labanan siya. Don't tell me natatakot ka." Sigaw ng Islander na may biguti sa nagyayelong mukha. Maging ang mga kalapit na taga-isla ay nagsimulang tumawag sa kanya, at halatang gustong pilitin si Harvey na umatake. "Ano? Don't tell me natatakot ka. Kung natatakot ka, lumuhad ka at sumuko. Mas masama ka pa sa bata. Tama, aminin mo na lang." Ang mga taga-isla ay sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Inilabas ng ilan sa kanila ang kanilang telepono para i-stream ito. Obvious naman na bet nila si Harvey na hindi pumatay ng bata in public. Kung gagawin niya iyon, mawawala si Harvey sa kanyang moral na kataasan at mahahatulan. Ngunit kung hindi kumilos si Harvey, ang mga taga-isla na ito ay maaaring hayagang kumalat na siya ay mas masahol pa sa isang 8 taong gulang. Anuman ang kaso, ito ay isang sitwasyon na walang resolusyon. Marami sa mga taga-ron at maging ang mga tagalabas ay tumingin dito na nakakunot ang noo. Nadama nila na ito ay isang kasuklam-suklam na hakbang. Gusto ng mga taga-isla na maging kasuklam-suklam si Harvey, ngunit ang isyo dito ay hindi nila pinanghahawakan ang parehong mga pamantayan tulad ng iba. Hindi sila makonsensya sa paggawa ng mga bagay na tulad nito. Ngunit kung gagawin ni Harvey ang inaasahan nila, masisira ang kanyang reputasyon. Paano naman ang kanyang tungkulin bilang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance? Kabanata 6,970. Ang mga mata ng lahat ay kay Harvey, gustong makita kung paano niya lulutasin ang problemang ito. Binigyan pa ng bata ng middle finger si Harvey bago ito ikinabad, na ikinagalit niya. Pasimpleng nakatingin si Harvey sa bata habang umiinom ng kape, na para bang clown ang bata. Masasabi niyang medyo nagsanay na ang bata sa empty hands technique, at medyo sinadya niya talaga. Kung talagang gagawin ni Harvey ang kanyang pagkilos, ang bata ay mamamatay kaagad. Kung mangyari iyon, magiging mas komplikado ang mga bagay. Ito ay isang tunay na kasuklam-suklam na pamamaraan. Ang mga pukana ng mga taga-isla ay kakilakilabot gaya ng dati. Mapalad si Harvey na alam na niya na ang mga taga-isla ay ganito. Ang mga pakana ay maaaring maging napakasama, kaya nagawa na niya ang mga kinakailangang paghahanda. Nang makita ng Islander na may biguti na si Harvey ay hindi nagplanong sumalakay o lumuhad para sumuko, siya ay nanunuya. "Natatakot ka ba? O sumusuko ka na? Sabihin mo lang. Kung hindi, umatake ka. Sa tingin mo ba isa kang ostrich at maitago mo lang ang ulo mo sa buhangin? Nakakatawa ka." Inangat ni Harvey ang ulo at ngumiti sa Islander. Pagkatapos, muli niyang kinuha ang tasa ng kape niya. Habang pinapuna ng Islander si Harvey, may isang taong pinilit ang kanyang sarili na dumaan sa karamihan sa oras na ito. May hawak siyang prasko na agad niyang ibinato kay Harvey. Mabilis na tumalon si Harvey, at nabasag ang prasko, at ang alkohol sa loob ay nagsimulang masunog kaagad. Nagulat ang bata dito kaya tumakbo siya palayo. Nagulat ang mga taga-isla sa nangyari, ngunit ang taong naghagis ng prasko ay nawala na sa karamihan. Napaka-unreasonable ng mga Islanders. Kung gusto mong hamunin ang bulwagan ng pagsasanay, hamunin mo ito. Kumilos ka. Kakayanin ko kung gusto din nila tayong kasuklaman. Naghahanda ba silang sunugin ang bulwagan ng pagsasanay?
Napaka-walang hiya. Wala silang bottom line. Hindi na natin hahayaan ang mga walang hiyang islander na ito na gawin ang anumang gusto nila. Lumabas ka. Umalis ka dito. Ang mga lokal ng Grand City ay galit na galit. Nakakita na sila ng mga walang hiyang tao sa kanilang buhay, ngunit hindi pa sila nakatagpo ng sinumang ganito kawalang hiya. Nagpadala ang mga islanders ng isang batang lalaki upang labanan ang kanilang laban, at naghanda pa na sunugin ang Longmen Training Hall gamit ang mga Molotov cocktail. Katawa-tawa, sobra na ito. Ang lahat ay nahulog sa kaguluhan ng ang mga lokal mula sa Grand City ay umakyat sa bulwagan ng pagsasanay at agad na lumikha ng isang hadlang ng tao sa pagitan ni Harvey at ng mga islander. Sa madaling salita, hindi na makapagsimula ang labanan. Napatingin si Harvey sa figure na nagsimulang tumakbo sa hindi kalayuan. Bagamat hindi gaanong maaasahan si Alexei, maaari pa rin siyang magambag kapag kinakailangan ng oras. Ito ay normal, gayunpaman. Si Alexei ay hindi naging young master sa Grand City, ngunit tiyak na nakagawa siya ng ilang palihim na krimen. Ang pagpuntirya at paghagis ng Molotov cocktail ay hindi mahirap para sa kanya. Nang si Harvey ay nakatingin sa pag-alis ni Alexei, inilapag ni Hale ang binocular sa kanyang kamay habang siya ay nagmamasid mula sa isa pang gusali, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Tulad ng inaasahan sa pinakamahusay na martial arts elite sa bansa H. Siya ay matyaga at gumagalaw pagkatapos mag-isip. Kung mayroon akong 30% ng kanyang pananaw noon, ako. Biglang umubo ng marahas si Hale. Inilabas niya ang kanyang panyo para takpan ang kanyang bibig. Nang tuluyang tumigil sa pag-ubo, natatakpan ng pula ang kanyang panyo.